Santa kung saan ay sinasabi sa balita kanina mga kasama ang ating kapulisan ay magpapakalat pa lang ng mahigit 9,000 tauhan sa simbahan at iba't ibang lugar sa Metro Manila. Nasa linya po natin ngayon ang NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo. Major, good morning. Good morning po, Sir Rod. Okay, ito bang binabanggit pong mahigit 9,000 tauhan na ipakalat na po ba ito or ipapakalat pa lang ngayong linggo, ma'am? Yung pong ating deployed personnel ay nakakalat na po. Sa katunayan, tayo din po ang NCRPO ay naka-full alert na po para po dito sa ating pagse-celebrate or sa paggunita po natin ng Holy Week. So meron na po tayong hindi lang po 9,000 yung ating na-deploy. Meron po tayong 13,000 plus na i-deploy ng mga personnel. Kasama po dito yung ating force multipliers para po magbantay sa ating mga simbahan, sa mga pangunahing lansangan, ganoon din po sa ating mga terminals at commercial areas at sa mga iba pang matataong lugar. May mga checkpoints po tayo, foot patrol, mobile patrol, para masiguro may police presence po at mabilis ang responde natin sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Nadagdagan po ba ito kung ikukumpara nung nakarang taon yung pagde-deploy po ng ating mga kapulisan para sa pagpapanatili ng kaayusan ngayong panahon ng Semana Santa, ma'am? Almost same lang naman po yung numbers natin, kaya po ay yun nga lang po, fluid po kasi yung ating bilang na binibigay. Dahil po nagdedepende po tayo sa dagsa ng ating mga kababayan at kung saan po natin ilalagay yung mga personnel natin para po masiguro na kung sakaling mas marami po, kagaya po kahapon, mas marami po tayong nilagay sa ating mga simbahan dahil nga po nagkaroon po tayo ng Palm Sunday. So, in-expect po natin na mas marami po yung ating mga kababayan na dadagsa sa ating mga places of worship kumpara po sa ating iba pang areas na binabantayan. Sa ngayon po, ang ating focus naman po ay nasa ating mga terminals at sa mga transport hubs, sa mga train stations para po masiguro na yung ating mga kababayan na magbabiyahe ay makakasiguro po na sila ay may pulis na nakaantabay para sa kanilang agarang police assistant. Opo, opo. Pag ganito ho bang mga panahon, well, ngayong araw, sinasabi, mukhang marami ng mga pasahero sa mga terminal. Ibig sabihin, maraming lalabas ng Metro Manila. Iiwanan nila ang kanilang mga tahanan. Tumataas ho ba yung kaso ng gaya ng akyat bahay, yung mga ganitong klaseng mga insidente tuwing obserbasyon ng Semana Santa? Kasi marami hong nasa bakasyon eh. Usually po ito yung mga panahon na maraming walang, kumaga naiiwan nga po yung mga tahanan natin kasi may mga nagpupunta ng mga probinsya. Mataas po yung tsansa na magkaroon po ng mga opportunistic crimes gaya po ng, yun nga po, akyat bahay, maging snatching or robbery. Pero yun naman pong bilang is hindi naman po natin nakikita may pagtaas or may pag-spike kasi alam po natin na ayan po yung mga usual na nangyayari. Kaya po yung ating police presence and visibility po ay mas pinaiting natin para hindi po tumaas yung bilang. So ine-expect na po natin na tataas yan. Kaya po nandyan po yung ating kapulisan para ma-ensure po ay hindi po mangyayari yung ine-expect nating pagtaas. Bukod sa yung binabanggit nyo nga, opportunity crimes dahil sa ang dami po mga iniiwan ng walang tao yung kanilang bahay at nagbabakasyon. Well, base po sa obserbasyon ng ating kapulisan, usually, ano po yung krimen na tumataas tuwing obserbasyon ng Semana Santa? Major? Bukod po dun sa ating mga petty crimes, gaya po ng salisi or ng robbery at saka yung mga gaya ng ating akyat bahay, may nakikita din po tayong pagtaas ng mga insidente po sa kalsada, kagaya po yung mga road accidents dahil po ng mga nagbabiyahe natin na yung iba po ay nakakatulog or pagod or syempre yung mga hindi natin maiwasan na maiinit na po ang ulo ng mga kababayan natin gaya last year. Pero ngayon po hindi po natin ini-expect yung road rage, mga road incidents. Opo, kasi kita naman po natin na medyo maluwag po yung ating mga kalsada sa ngayon. So ang mga binabantayan po natin is yung posibleng pagtaas po ng mga online naman po na mga scams kasi alam po natin na habang lumalapit po or
Lalo po ngayon at peak season po ng pag-travel, marami pong nagbo-book ng kanilang ng mga resort, ng staycation or ng mga Airbnbs. So ito po yung isa sa mga nakikita natin na tumataas kasi sinasamantala po nung mga masasamang loob or ng mga kawatan, yung mga biglaan pong mga bookings, yung mga last minute po na booking na hindi po agad na check kung legit po ba yung kanilang mga katransaksyon or yung mga binook po nila ay mga totoong mga kwarto or totoong mga units, totoong mga resorts. So ito po yung isa din sa mga tumataas na mga insidente. May mga naitala na po ba, Ma'am Hazel, Major, ng ganitong Sa klaseng krimen? Sa ngayon po, wala naman po. Kaya po, we have to, ginagawa natin ang lahat para ganun po ang manatili na wala po tayong mabibiktima, walang pag-spike ng mga ganitong incidents. Kaya po patuloy yung ating reminders sa ating mga kababayan. Bukod sa reminders, Major, sa mismong kapulisan, ano po yung mga ginagawang hagbang natin para mahuli itong mga nasa likod ng mga scam sa panahon na maraming nagbabakasyon? Yes po, sa pakikipagtulungan po natin sa ating anti-cybercrime group, yung mga usual po na mga site Opo. na ginagamit ng ating yung mga gumagawa ng ganitong mga krimen is minomonitor na po natin, lalo po yung mga usual na mga laging may reklamo. Kasi yung iba po dyan, tinetake down lang po nila yung mga sites or kumbaga naglalaylo lang para hindi sila mahuli. Kaya po binabalik-balikan po natin yan. Yung mayroon po mga recorded incidents na tayo, chine-check po natin yan. At yung mga, bukod nga po sa paalala natin, yung palagi nating pagmamonitor kung ano po yung mga activities sa website or sa mga pages, social media. So patuloy po yung pagmamonitor natin para agad-agad po natin na-check kung ito po ba ay mga legit or mga scams po. May mga nahuli na po ba, Major? Meron na po tayo namang mga recorded incidents at ito po yung ating mga chine-check. So kung wala po kasing magrereklamo sa ating mga kababayan, kung papabayaan lamang po nila yung mga insidenteng ito, is hindi po matatapos yung cycle. Kumbaga, paulit-ulit lamang po ito. Kaya po ang ating mga kababayan ay iniinganyo po natin na magreklamo or mag-report para hindi na po ito maulit sa iba at mahuli po natin ang mga gumagawa nito. Ayun. Maiba tayo, Major Hazel. Ay, naku, naputol. Oo. Naputol si Major. Ayun. Mag-ingat ho, ha? Sa mga scam na yan po ang binabantayan ngayon ng ating kapulisan. Dahil, hindi naman ito bago, mga kasama. Kahit sabihin po ninyo na walang krisis, nag-i-exist pa rin ang ganitong klaseng modus. Lalo na sa online. Napakarami na hong mga nagiging biktima nitong mga online scam, especially yung mga nais pong magbakasyon, naghahanap po sila ng mga kwarto na kung saan ho po pwede silang tumuloy o mag-book, mga kasama, na mura. Opo. Na dahil sa wala hong sapat na kaalaman sa kung saan ho sila po pwede talagang makahanap at makamura ng mga hotels at iba pang mga Airbnb. Yan po yung mga kondo na pinapaupa. Abay, sa po sila? Sa mga social media po sila naghahanap. Hindi po nila alam, yung pala hindi legit. Scam na pala yun. Balikan natin si Major Hazel Asilo. Opo, Major, naputol ho kayo. Pasensya po, ma'am. Yes po. Opo. Maiba tayo. Opo. Akala ko sa mga probinsya lang ang may mga naitatalang gas and run dito ngayon sa sitwasyon ng sobrang taas sa presyo ng gasolina at diesel. Pero dito pala sa Metro Manila may naitala na pala, ma'am, ng ganitong klaseng insidente, gas and run. Tama po kayo, meron po tayong reported incident noong March 22 at sa kasalukuyan po patuloy pa rin po nating pinaghahanap, kaya po hinihingi po natin ang tulong ng ating publiko kung sakali man po na na-record po nila or nakasabay po nila itong Innova na silver, kasi po hindi po ma-verify ng ating nung chine-check po natin, since parang pinagplanuhan po niya itong pangyayaring ito dahil yung plaka po niya ay malabo.
parang talagang intentionally po is para hindi mabasa yung kanyang plate number sa mga CCTVs na kuha po sa kanya. So, inaasahan po natin na sa mga susunod na araw, machi-check na po natin dahil patuloy po yung ginagawang pagbabacktrack po ng Quezon City Police District. Opo. Kauna-unahang insidente po ba ito, Major? Based po sa mga reports, opo, ito lamang po yung incident natin ng gas and run sa ating mga gasolinahan dito sa Metro Manila. Mahigpit po ba ngayon binabantayan ng ating kapulisan ang posibleng, tataas ng ganitong klaseng, kasi alam naman natin ngayon, grabe yung presyo ng diesel at gasolina. Posible ba o may nakikita ho ko kayong mga pagtaas ng sana wala naman? Actually po, hindi po natin ini-expect na may ganitong insidente since medyo delikado po yung gagawin ninyo kung halimbawa pong while kinakargahan at pag na full tank ay bigla po kayong tatakbo. Delikado po yan, hindi lamang po para dun sa gasoline station, maging dun po sa sasakyan na biglang mag-gas and run kasi posible po na mag-cause po yan ng sunog or iba pang aksidente. Maari po ninyo habang hinahabol po kayo nung pump attendant ay magkaroon po ng insidente. So, although hindi po imposible, kagaya nga po niyan, may nangyaring ganyan. So, patuloy po yung ginagawa nating pagre-remind, lalo po dun sa mga pump attendants natin na maging vigilant, maging alerto po tayo sa mga posibleng insidente na maaring mangyari po na ganito. Oo, dapat yung CCTV hindi lang doon nakatutok sa plaka. Dapat may CCTV din na kuhang-kuhi yung mukha ng driver. Actually po sa pagkakataon po ito ayon po dun sa ating pump attendant is hindi po niya namukhaan dahil hindi po gaanong ibinaba yung bintana nung sasakyan. So hindi po niya talaga namukhaan. Talagang planadong-planado siguro. Oo, so sige. Major, ano na lang po paalala at mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan mula po sa NCRPO ngayong panahon ng Semana Santa? So sa ating pong mga kababayan, paalala po muli, lalo na po sa ating mga kababayan na magbubook or yung pong mga magrerenta ng mga Airbnbs, paalala po natin na mag-ingat po tayo sa mga travel bookings at mga offers na too good to be true. Tsakin po natin na ang mga katransaksyon natin ay lihitimo at huwag pong basta-basta magbigay ng personal na impormasyon. Pinapalakas po natin ang ating awareness campaign para maiwasan po ang mga scam na malimit mangyari, lalo po ngayon na peak season. Kung may duda po, agad pong ipagbigay alam sa mga otoridad para po sa verification. Sa mga alis naman po ng kanilang mga tahanan, siguraduhin po natin na mga pinto, bintana, maging ang gate po ay nakakandado, mag-iwan po tayo ng ilaw sa mga lugar na madalas madaanan. Tinututukan po ng ating mga kapulisan ang pagde-deploy ng mga pulis sa mga residential areas, ganun din po ang pagpapatrol upang ma-monitor po natin ang mga kahinahinalang aktibidad. Pinapalakas din po natin ang ating barangay level watch programs upang maging alerto po ang buong komunidad at makipag-cooperate po sa mga pulis para mapigilan po ang anumang insidente ng akyat bahay. Siyempre po, pinapaalalahanan din po natin na ang kaligtasan po is everybody's concern. Huwag po tayong umasa sa ating mga pulis or sa ating barangay para ensure yung kaligtasan natin at ng ating pamilya. Lagi po tayo maging alerto at maging mapagmatsyag sa paligid. Ingatan po natin ang ating mga daladalahan, yung ating po mga personal belongings. Kung hindi naman po natin kailangan na magdala ng masyadong maraming gamit or magsuot ng mamahaling alahas. At syempre yung mga cellphone po natin, wag nating i-display para hindi po maka-attract ng atensyon ng mga kawatan. At sana po maging ligtas ang ating biyahe at ang ating paggugunita ng Holy Week ay maging mapayapa po para sa ating lahat. Alright. Maraming salamat, Police Major Hazel Asilo, ma'am. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang NCRPO. Maraming salamat po. Good morning. 6:48 mga kasama ng Magandang Umaga.